Ang shirk ng rububiyya ay pinto siya ng pag-shirk din ng tao sa uluhiyya. Kaya ang nangyayari minsan kapag binabasa natin ang Quran, para patunayan sa atin ni Allah sa Quran na karapat dapat siyang sambahin, anong sinasabi lagi ni Allah Ta'ala sa Quran? Kapag gusto niyang patunayan sa atin na siya ang Panginoon na dapat sambahin, anong ginagamit niya? Ginamit niya ang katangian ng rububiyya sa Quran para siya dapat bigyan ng tauhid ng uluhiyya. Halimbawa, sasabihin ni Allah Ta'ala, o kayong mga tao, magbibigay kami ng halimbawa at makinig kayo. Sabi ni Allah Ta'ala, Innal ladhina tad'una min dunillah, ang mga Diyos-Diyosan, tad'una min dunillah, na hinihingian ninyo ng dua, ng tulong maliban kay Allah, hindi ba ang dua kabilang sa uluhiyya? Pagsamba? Tama? So, parang sinasabi niya, ang mga Diyos-Diyosan na binibigyan nyo ng tauhid ng uluhiyya, anong sabi niya? La yakhluqu dhubaban. Hindi niya kayang lumikha ng lamok. Ang pagkalikha, rububiyya, uluhiyya. Rububiyya. So sabi niya, ang binibigyan nyo ng uluhiyya, walang kakayanan sa rububiyya. So, ibig sabihin, ginagamit ni Allah Ta'ala ang tauhid ng rububiyya para patunayan sa lahat ng mga tao na siya lamang karapat dapat bigyan ng tauhid ng uluhiyya o ng pagsamba. Mababasa niyo sa Quran, si Allah lumikha ng kalangitan, ng lupa, ng mundo, ng dagat, ganito ginawa niya sa dagat, ganito sa bundok, ganyan, di ba? Mapapansin niyo yun sa Quran. Tapos pagkatapos sasabihin ni Allah Ta'ala, halimbawa, ay magtayo kayo ng sala, matakot kayo sa Kanya kayo magdua. So ginagamit niya ang rububiyya para patunayan sa mga tao siya lang karapat dapat na sambahin o bigyan ng uluhiyya. Halimbawa, sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga tao, sabi ni Allah Ta'ala, ubudu rabbakum, sambahin ninyo si Allah ang Panginoon ninyo. Rububiyya, uluhiyya. Uluhiyya, ang uluhiyya pagsamba. O kayong mga tao, sambahin ninyo ang Panginoon ninyo. Tapos sabi niya, nang siya alladhi khalaqakum, nang siya lumikha sa inyo. Rububiyya, uluhiyya. Rububiyya. So, sabi niya, bigyan nyo ng ang uluhiyya ninyo kay Allah kasi siya ang lumikha sa inyo ng pagkalikha, rububiyya. Yun ang sabi ni Allah Ta'ala. So, ibig sabihin, kamali ang tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang pinakadahilan kasi binigay nila ang tauhid ng rububiyya sa mga nilalang. Kaya minsan, ang makikita mo, ang mga nilikha ni Allah Ta'ala, kapag na-amaze ka, nakahanga ka, di ba? Punta ka ng Batangas, mag-swimming ka. Pakita mo yung bundok, yung Tagaytay, ang ganda ng tubig, ng bulkan, ng langit, di ba? Tapos lumalaki sa puso mo yung iman. Yung iman na anong iman? Na si Allah Ta'ala, na sa Kanya, ang rububiyya. Kasi siya lumikha. Di ba? Tapos yung rububiyya na yun ang paniwala mo sa Kanya, na talagang mapapatunayan mo sa sarili mo na karapat dapat talaga sambahin ang Panginoon ng lumikha sa mga nilalang na to. Kaya yan ang tinuturo sa atin at pinapalinaw sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.